tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Oh, himala. Narito ko ngayon sa bahay. Ano bang masamang hangin na nagtulak sa iyo rito at na naisipan mo kaming dalawin ng inay mo? Hindi ka ba pumasok sa trabaho mo? Oo, nag-away na naman kayo ni Bernie. Nagsasawan ako sa lalaking yon. Ano? At ikaw pa ang nagsabi niyan samantalang mahal na mahal ka ni Bernie. Pwede ho ba, itay? Kaya nga ho ako umuwi dito para matahimik ako eh. Patalakan niyo lang pala ako. Bakit ba? Ano na naman bang pumasok dyan sa isip mo na gusto mo namang iwan ang nobyo mo? Dahil nagsasawa na nga ho ako sa kanya. Anong magagawa ko? Pero nagsasama na kayong dalawa ni Bernie. Kulang lang nga lang papel o kasal sa pagsasama ninyong dalawa. Para kayo tawagin talagang mag-asawa. Pwede ho ba, itay? Buhay ko ito kaya huwag niyo akong pakialaman. Pero ano pang hahanapin mo kay Bernie, anak? Mayroon siyang matatag na trabaho, responsable at higit sa lahat. Mabait siya sa iyo at sa amin na pamilya mo. Ako ang magkikisama sa mapapangasawa ko. At hindi kayo. Kaya hayaan niyo ako sa gusto ko. Ano? Hahayaan kita sa gusto mo. O bakit dito ka sa bahay? Dito na muna ako sa bahay. Dahil sisitahin na naman ako ng Bernie na yun Ang eh. sabihin mo, dito ka lang umuwi para may maidahilan ka kay Bernie na hindi nakauwi sa inyo. Oh, itay. Huwag mo lang akong gawing tanga. Alam ko, may iba ka na namang lalaki na kinalulukuhan dito. Lalo na yung naghatid sa'yo sa bahay. Para hindi ka mabuko ng lalaking yun na meron ka ng kinakasama. Umuwi ka na sa bahay niyo ni Bernie. Umuwi ka na ngayon. Ang ganda-ganda na ng buhay mo gustong pagsirain. Umalis ka na dito sa bahay ngayon din. Umuwi ka sa inyo. Galit talagang ginay sa ginawa ni Brenda. Sa bagay, kasalanan din ni Brenda eh. Sabihan ba namang ngigit sinay? Hindi naman siya nakapagbihis ng maganda eh. Sinabihin na ng gano'n na namamalimos. Ay, teka. Mag-aalas 9 na pala ng gabi pero wala pa rin si Brenda. Sana naman kaya nagpuntang babaeng yan. Teka nga't matawagan ko. Oh, nariyan ka na pala. Tatawagan sana kita eh. Saan ka na naman nagpunta? Wala ka na bang alam talaga na gawin kundi ang sitahin ako? Bakit? Wala ba akong karapatang sitahin ka? Gabing-gabi ka na kung umuwi. Oo na! Oo na! Sasagutin ko na yung tanong mo. Galing ako kinaitay. Bakit? Masama ba? Magsabi ka kasi sa akin kung saan ka pupunta. Para naman alam ko kung saan ka naroroon. Makapasok na nga sa kwarto. Natutulilin na ang tenga ko sa kasisita mo. O himala, tanghali na narito ka pa rin. Hindi ka ba mamamalengke ng paninda mo? Medyo sumama ang pakiramdam ko, itay. Sara mo na kasi ang tindahan at
pumirmi ka na dito sa bahay. Total naman, sapat na sa atin yung tinatanggap kong pensyon ko. Nagpapadala naman ang ate mo. Pinapagod mo lang ang sarili mo yan eh. Tay, pagtatalunan ba na naman natin ang tungkol sa tindahan ko? Dumito ka na kasi sa bahay. Hindi naman tayo magugutom eh. Nabibili mo naman ng gusto mo. Anong gagawin ko dito sa bahay? Manunod lang ng tibing maghapon? At least hindi ka mapapagod sa araw-araw mong pamamalengke. Kaya tingnan mo, nagkakasakit ka na yata. Wala ho ito, itay. Isang araw na pahinga, magiging okay na ako. Pero anak, paano mo maaasikas ang sarili mo kung lagi ka na lamang dyan sa tindahan mo? Tingnan mo na nga yung itsura mo. Abay, 25 ka na. Wala ka pa ring nobyo. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Sa pag-asa, wala naman ang patutunguhan ng pag-uusap natin. Pero anak, hindi ka na bumabata. Baka mahuli ka na yan sa biyahe. Tay naman, maraming lalaki dyan. Oo, maraming ang lalaki. Pero tumatanda ka na. Kung ako lang sana ang mamimili ng mapapangasawa mo pipiliin ko na si Berhel. Berhel? Sino naman yung Berhel ang sinasabi niyo, itay? Sino pa? Di si Berhel na kababata mo na anak na Goryo at Tekla. Ano? Si Berhel na ubod ng bastos? Ay nako, itay. Kahit siya na ang kaisa-isang lalaki dito sa mundo, hinding-hindi ako papatol sa kanya. Napaka-antipati ko. Pasensya ka na talaga, sweetheart. Hindi ko talaga mahindihan ang tawag na yun eh. Kasi, Ganyan ka naman eh. Baliwala ako sa'yo. Porque nakuha mo na ang lahat-lahat sa akin. Baliwala na ako sa'yo ngayon. hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. At kamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Kamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Bakit mo nagtiis na hindi ako siputin nung isang araw? Ay, naku. Yan pa rin ba ang issue hanggang ngayon? Hindi ba't nagpaliwanag na ako? Alam mo naman na intusan ako ng presidente ng kumpanya na ayusin ng problema ng main office. At pagdating ko naman dito pinadiretso na ako ni na inay sa hospital dahil dinala ni na yung pinsan ko sa hospital. At mas mahalaga pa pala ang pinsan mong yon kesa ako na nobya mo? Paano ko mababanggitin sa kanyang ginawa niya kay inay? Ay, hindi bali. Sa ibang araw na lang kung hindi na mainit ang kanyang ulo. Oh, natahimik ka kasi totoo ano? Pasensya ka na. Talagang hindi ko lamang maintindihan kasi ang... Oh, sino naman kayang tumatawag nito? Gabing-gabi na. Oh, baka babae mo yan? Sige, mambabae ka at manlalalaki na rin ako. Mahilig ka pala sa mga paintings. Oo. Alam mo, bata pa kasi ako kung ano-ano na nag-drawing ako hanggang sa isang umaga. Natuklasan ko na lang na yung sarili ko pala mahilig sa mga drawing. Lalong-lalo na sa mga taong lumalapit sa akin para bilhin yung mga obra ko. Talaga? Wow. Mayaman talaga ito. Kasi painting ang hobby. Karamihan sa mga pintor galing sa mayayamang pamilya. Pwede mo ba akong i-paint? Wow. It's my pleasure. Kailan mo gusto? Ikaw,
kung kailan ka available. Available ako ngayon. Baka gusto mo ngayon Okay. Saan mo ako ipipaint? Nasa bahay kasi yung gamit ko At kung magiging mas ganado ako siguro na ipinta ka kung nasa tahimik tayong lugar tulad ng resort. Pwede ka ba doon? Kahit saan mo gusto, sasama ako sa iyo. Kailangang relax ako. Kalmado ako para maganda ang kalalabasan ng obra. At alam ko, magiging magandang kalalabasan nun. Dahil ganado ako lalo ikaw yung ipipinta ko. Sige, sabihin mo kung kailan at darating ako. Ano? Nag-half day si Brenda? Ibig mo sabihin maaga siyang umalis dito sa butik mo? Oo eh. Ang sabi nga sa akin may date kayo. Kaya pinayagan ko siyang umalis. Tinatawagan ko nga siya dahil kakain sana kami sa labas ngayong tanghali. Ay nako. Kung hindi ako nagkakamali, si Saldi na naman ang kasama ng babaeng yun. May sinasabi ka ba, Ira? Alam mo ba kung saan siya nagpunta? Ha? Hindi. Baka umuwi na yun sa kanila. Oo. Baka naroroon na siya sa bahay nila. Nako, mukhang tinutuo yata ng babaeng yun ang sinabing pakikipagkalas niya kay Bernie. Ay nako, sinasayang lang niya ang maganda niyang buhay. Nag-isa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Oh, ano? Nagustuhan mo bang resort na ito? Para sa napakagandang babae na nasa harapan ko ngayon. Talaga? Binobola mo naman ako niyan Totoong sinasabi ko, ikaw ang nakita kong nag-aangkin ng kagandahan na wala akong makukumpara sa ganda. Oo na nga. Baka matunaw na ako sa katititig mo sa akin. Kumain na nga tayo. Sige, kumain ka mabuti. At kung may gusto kang kainin iba, sabihin mo sa akin at i-order natin. Hindi ka kaya maubusan ng pera dyan? Kasi sa tingin ko, mahal ang restaurant na ito dahil nasa loob ng resort. Ang mamahaling resort na ito nararapat lamang sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Pero sobrang mahal talaga ang pagkain dito. Nakakapanghinayang. Huwag mo lang intindihin ang presyo kung magkano yan. Ang totoo lang ikinagagala ko kung o-order ka pa dahil ang tulad mo na may pinakamagandang mukha. Nararapat lamang na tratuhin na parang Reyna. Ikaw ha? Bolero ka talaga. Hindi, seryoso ako. Ikaw lamang ang nag-aangkin ng ganyang kagandahan kaya mula sa araw na ito, alipin ako ng kagandahan mo. Oh, ngayon ka lang kumakain. Abay, pasado launa na ng tanghali. Nabili kasi akong nakipagkwentuhan kay Tita Claring, Itay. Kahit papaano, alam nyo, napapatawa ko na siya.
Yun na nga kawawa naman kung ganitong oras. Walang kasama. Paano naman kasi may ibang tinitirhan si Bernie. At ang pamangkin naman niya may trabaho. Pero mabuting tao si Claring. Sa kanya nga yata nagmana si Bernie. Napaka-pasensyoso na bata. Oo nga po eh. Mapalad nga yung babaeng kinakasama niya dahil naging nobyo niya si Bernie. Ha? Bakit? Silang dalawa pa rin ba ni Brenda hanggang ngayon? Oo, itay. Alam nyo, mahal na mahal niya yung babaeng yun. Ayun kay Aling Claring. Sila pa rin palang dalawa ni Brenda. Kala ko ay hiwalay na sila. Bakit niyo naman nasabing hiwalay na sila, itay? Nakita ko kasi si Brenda na may kayakap na ibang lalaki sa isang resort. Hindi ko nga lang namukhaan yung lalaki. Dahil nang papalapit na siya siya namang pagdating ng sasakyan ng tito mo. Ano ho? Oo. Siya nga pala. Nasabi ko na sa tito mo na sa susunod naming pag-uusap, ang tungkol sa resort ng tito mo, ikaw na lamang ang magkipag-usap. Madali na akong mapagod ngayon Kaya i-represent mo na lamang ako sa meeting na gaganapin doon. Gabi na pala. Bakit kayo ganun? Halos hindi ko namalayan ang paglipas ng oras. Nawiwili na nga ako kung si Sandy ang kasama ko. Bukod sa mayaman at gwapo, ay macho pa. Hito at ginabi tuloy ako. Sayang nga lang. At hindi niya ako maihatid sa bahay. Kung nasa bahay lang ako, sana ni Itay, hindi na ako sasakay-sakay pa sa tricycle. Hindi man ako pwedeng magpatid kay Zaddy sa bahay ni Bernie. Pero kung hindi man si Bernie ang makakita sa akin, mga marites na kapitbahay namin at tiyak na magsusumbong sa kanya. Malapit na pala ako sa bahay ni Bernie. Ayan, nasa kanto na ako. Matatawanan ko na ang... May ilaw na ang bahay? Ibig sabihin, naunahan na ako ng uwi ni Bernie. Magingin ka lang. Dinaanan naman kita sa mall Nag-half day ka raw, sabi ni Ira. Akala ko nga, nandito ka na sa bahay. Saan ka ba nagpunta? Paano naman kasi, yung sinakyan kong tricycle, ang bagal-bagal. Sino bang may sabi sa'yo na sasakay ka ng tricycle? Sinusundo naman kita Teka, saan ka ba talaga galing? At bakit ka ginabi na naman? Tinatanong kita, saan ka kako galing? At maaga kang umalis ng mall pero gabi ka nang dumating. Teka nga muna, bakit ba kung magkapagtanong ka, parang may ginagawa akong masama? Naghihinala ka ba sa akin? Yan ang hirap kasi sa'yo Selos ka ng selos, wala ka namang sapat na dahilan. Tinatanong lamang kita kung saan ka galing. Ganon na rin yon. Hoy, Bernie, baka nakakalimutan mo na hindi mo pa ako asawa. Kaya wala ka pa rin karapatang magtanong sa akin kung ano-ano. Ako? Wala pa rin karapatan sa'yo? Nagsasama na tayo sa isang bubong Wala pa rin akong karapatan? Kasal nga lang ang kulang sa atin. Kasal! Kasal na naman ang isinisingit mo. Sinasabi ko naman, ba't gumagaw ka lamang ng dahilan para maisingit mo ang kasal-kasal na yan? Wala akong naririnig sa'yo kundi kasal! Pwede ba, Brenda? Mag-usap tayo. Pero huwag naman ganyan. Kumalma ka lang. Diyan ka naman magaling Ang aawayin mo ko. Tapos, susuyuin. Tapos,
bigla mo namang banggitin ang kasal. Dahil nga, dapat na tayong magpakasal. Ilang taon na ba tayong nagsasama? Magtatatlong taon na. Lintik na kasal yan. Magpakasal kang mag-isa mo kung gusto mo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Wow! Ang ganda talaga dito. Hindi ako magsasawang libutin ang lugar na ito. Alam kong gustong-gusto mo ang beach kaya kita dinala dito ulit. Teka, baka nagugutom ka na. Hindi ko maramdaman ang gutom sa lugar na ito. It's a super place. Ang ganda-ganda. At ang tahit-tahimik pa. Napakagandang lugar. Palagay ko, mamahalin dito sa lugar na ito. Libre ako dito dahil chewing kong may-ari. Siya nga pala. Kakain muna tayo sa restaurant ng resort na ito. At saka tayo didiretso sa tabing dagat. Kuya Saldi! Nag-isa ka lang. Ano ang mangyayari sa tagpong yun? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan.